Hindi napigilang magpahayag ng pagkabahala ang ating bansa sa nakitang pagkasira ng ilang bahura na nasa loob ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon po sa ulat ng Philippine Coast Guard, isa sa mga ito ay ang Escoda Shoal na nakitaan pa ng durog na corals. Ang sentro ng balita niya mula kay Patrick De Jesus. Sa underwater survey ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, makikita ang tila wala ng kabuhay-buhay na marine ecosystem, partikular sa Rosul o Iroquois Reef at Escoda Shoal, kung saan namataan ang malaking presensya ng mga Chinese maritime militia vessel. Mapapansin din ng discoloration sa seabed, indikasyon ng iba't ibang aktibidad dito. Mayroon ding mga durog na koral na maaaring kaparehong patay na koral na itinapon matapos iproseso at linisan. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa nakalipas na buwan ay halos 50 Chinese militia vessels ang namataan sa Rosul Reef at Escoda Shoal, at mas naberipika ito sa maritime patrols ng BRP Sindangan at BRP Cabra. Una na rin kinumpirma ng AFP Western Command ang posibleng panguha ng koral ng mga Chinese maritime militia vessel sa karagatang sakop ng ating exclusive economic zone. Bagay na kanilang pinangangambahan dahil banta sa food security ang iligal na pagkuha ng mga bahura na tahanan at breeding ground ng mga isda. Yung swarming areas nila, we pinpointed it, and then when they left, we sent out our divers. Nakita namin na wala nang corals, nasira na yung mga corals, and then may mga debris. Wala na natira in the area, wala na natira doon. That will be affecting the production of fish. And we know very well that there is that such thing as illegal, unreported, unregulated fishing that's happening all over the world. And that is a threat to food security later on. Hindi lang naman sa atin yan. Sa buong mundo yan. Sabi ni UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea Director J. Batong Bakal, karaniwang ginagawa ng China ang pagbimina ng koral. China lang po ang nakita natin gumagawa niyan para kunin yung giant clam. Dahil yung giant clam, ginagawa nilang substitute sa ivory. Sigurado, pag naubos yun, malamang, no? Lilipat na naman sila. Kailangan nating proteksyonan ang environment at mga bahura, mga habitat at pangisdaan sa West Philippine Sea. Kasi pag hindi natin nagawa yon, susunod nilang papasukin, Sulu Sea, Visayan Sea. Tiniyak naman ng PCG at AFP ang presensya sa West Philippine Sea at pinag-aaralan ang pagsasagawa ng joint patrol kasama mga kaalyadong bansa. Patrick De Jesus para sa Bayan.